Papasok na si Brittany sa kanyang kwarto upang matulog, kaya naman in-off niya na yung mga ilaw. Pero sa tuwing in-off niya ito ay meron siyang kakaibang nilalang na nakikita sa dilim. Kaya trinay niya ulit na i-on and off ito pero hindi pa rin nawawala yung nakakatakot na yun. At yan, in-off niya ulit at para bang papalapit na ito sa kanya. Takot na takot si Brittany kaya nag-isip siya ng paraan para hindi na ma-off yung ilaw na yun. Kumuha siya ng tape at nilagay niya yun sa switch para hindi na mamatay pa yung ilaw. Pagkatapos nun ay nahiga na siya sa kanyang kama upang matulog. Gayunpaman, hindi siya makatulog ng husto dahil may naririnig siyang kaluskos na tila ba tinatanggal yung nilagay niyang tape doon sa switch. Hindi na siya mapakali nung mga time na yun kaya naman ino-observe niya yung kaluskos na naririnig niya doon sa labas. At bigla-bigla na lang habang nakatingin siya dito ay namatay yung ilaw. At habang siya ay nagtatakip ng kumot, lamig at takot na siya. Pero gayunpaman, pilit niya itong nilabanan upang i-check kung ano na ba yung nangyayari sa paligid niya. Chinek niya yung labas ng pintuan at naka-off pa rin yung ilaw. Hindi na alam ni Brittany kung ano ang kanyang gagawin, paano ba siya makakahingi ng tulong at para bang yung lampshade niya ay nagbi-blink na rin. Naku, baka mag-off na rin ito. Kaya naman naglakas siya ng loob para hanapin o kapain yung saksakan ng kanyang lampshade para naman maiayos niya ito at mag-ilaw na sa tama. At sa wakas nakapa niya na nga ito at naiayos niya na sa pagkakasaksak. Ayan, umilaw na ng maayos yung kanyang lampshade. Medyo napanatag na si Brittany nung mga time na yun. Pero naku-curious pa rin siya kung ano na ba yung nangyayari sa paligid niya. Tumingin siya doon sa may pintuan at bumalik na ito sa pagkakailaw. Tumingin siya sa paligid at mukhang safe naman. Pero nung tumingin siya doon sa lampshade,